Sa Mark chapter 16, verse 15. Mark chapter 16, sa Marcos 16, verse 15. Sabay natin pong basahin sa verse 15 ng Book of Mark. Marcos 16, verse 15. At ang sabi ng verse 15, go! It is said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. O God Almighty, agyaman kami ako, iti sa og na nabasa may, kaya hindi kuma ako by the grace and mercy. Kasi tunggal may sa nabindisyon kuma o Diyos, tunggal may sa kanaan. Agyaman kami, iti special number, na may sama o Diyos, anong na iturod mo, iti may sa naminsan. Na we are all not in the sun. At nang pinambuhay lamang, ang mga itang biyaya. Dalayan ko rin o Diyos na pagpalain mong bawat isa, ganoon din po magkaroon ng kagalakan at matag kami sa pananampalataya according to integrity. Kausapin mong bawat pusong bawat nandito ngayon naman. At ganoon din po o Diyos na yung mga parating, isipin mo sila. Ganoon din po o Diyos na kumilos ka sa service namin ngayon. Ganoon din po sa barangay Salvation na Alicia. Hanggang kay Preacher Jinjo. Ganoon din po Ama na salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat ng siyo po. Pati yung lambi mong lalaking dalawa dito, yung young people. Kasi mahilig kayo sa likod doon. Mga men, sa harap. Amen! Ganyan. So ay sa likod na po. Yan. Dalawa dito eh. Amen! Sabi mo anong dalawa? Amen. Ito mga ladies ka, amen? Amen. Ganyan sana. Okay, dito po tayo sa ating na-review. Huwag mo na kukunan sa kasama yung church. Huwag mo na kunin muna kasi nasa review. Ano yun? Yung review ang nakaraan ang ating text po ay dito po sa Mark chapter 16 verse 15 na binakapan po ng Matthew 20:19-20. At sa kapatiran na sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At ang ating konteksto ay sa Mark 16:15. At pinakapan ng Matthew 28:19-20. Kaya ang title ng mensahe, The Church is a Commission Organization. The Church is a Commission Organization. Okay. Yung pong church ay tinutukoy po yung pong mga tao. O, maliwanag. Ang mga tao tinutukuyin ni church. Never nga yung church na papasukan, never yung church na ito pong kapilya. May kung kaligtasan ng pinag-uusapan. O, temple tiawag naman dyan, kasi ko mapagigimungan, templo. Apa yung bagita kay templo, ti banal na Espiritu Santo. Di spiritual nga banag din yan. Hindi kayo makita nga visible. Kasi naman yung templo tutukuyin. Dahil ito'y building na paggigimungan. Okay? Pag-uunungan ng iti church, dahil yung templo. Okay? Magkaiba yung templo na katulad yung paggigimungan. May kaibarin po yung templo na tinubos ni Kristo na dito po nakatira. Spiritual residing naman yun, yung templo ng tinutukoy. Kaya katawan naman ng tao na tinubos ni Kristo. Kaya yung po, church. Commission, kaya nasawin, commanded. Minandaran po tayo ng Diyos. Dahil tayo po isang developed organisasyon na isang layunin, dapat tayo ay sumunod yung pinag-uutos ng Diyos. Unang punto sa Matthew 22:21. Matthew 2:22. Sa libro ni Matthew. Ano bang sinabi ng Bible sa 22 po? Verse 2:21. They
say unto him, Caesar's. They say unto him, Caesar. Then said he unto them, tagamin dahito na ako yung baga ng Caesar, dahito kami sa lutsod iti, verse 20. And he saith unto them, whose is this image and superscriptions? Inalagamin ni Jesus Christ the points. Anya ti adda nga ladawal iti dayto nga points. So yusumba dayto 21 ni Caesar. Then saith he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Itidyo nga ron na gijay pag-aari ni Caesar o Caesar. Kastamit itidyo mo iti pag-aari, bambanag makukuha ni Apo Diyos. Dahil kayo nasa dato kayo. Dahil kayo nasa away. Iso nga, nagkaroon ti division na ta. At dapat gayang ti kukuha ni Caesar, at dapat ti kukuha ni Apo Diyos. Kaya mo dahil ti kwarta nga dahil ti coins, itidyo kinirisal, tarisot iti picture na kuma. Itidyo mo ti anda kini Apo Diyos. Mas yan. So nga ti umuna nga puntos. Church are to be separate from the government. Iti churches na tayo mga tattao, humiwalay po tayo iti gobyerno. Ano yung humiwalay? Kaya mo kasi nga sa awin pastor, tayo nga butos. Humiwalay. Ang ibig sabihin yung humiwalay, yung pong mga karakter o ugali ng word na hindi sumang-ayon sa Diyos. Anya di ba nagasana sumang-ayon ti Diyos? Kasla kung ay di pa nag-ginom di ara. Han nga sumang-ayon ti banal na salita ng Diyos. Sigarilyo. Han nga sumang-ayon sa Biblia. Okay? Nalagip yun ni Presidente Ramos. May tip-tip yung nakapatiswa ko. Okay? Binutusan yung Presidente siya ko, yung butos. Sa balik ng butos ko. Tabako. Dakto nga binil na tabako nga. Siya. Ha? Nandiyan, di kaya't na nga sabi. So nga, nang tayong mabalin, hindi po tayo pwedeng makikomprehend sa mga hayong. Yung makikadwa, iti dagito'y kabambanag. Anya nga rason gawin aya. Iti 1 Corinthians chapter 3, 16. Anya timbaga na yan. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Anyo aya nga amo nga dayti bagyo ket templo ni Apo Dios, and that the Spirit of God dwelleth in you. Naglawag ba? Basahin ito di 1 Corinthians. Ito 17. Alam niyo kung kapsa, di makinig ko ulit kasi ito naman ang ating pong review ulit sa sunod. 83:17. Tingnan niyo. No di jaya arak, pero sigarilyo, isot timang dadail kada kayo. Anya sugat niya Apo Diyos. If any man defile the temple of God, 17, verse 17, chapter 3 ng 1 Corinthians. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy. Which temple? Tinglawan. Gigibain, rak-rakin mo't niya Apo Diyos. Najagar aramid. Ipakadadarilan. Kaya't multinasyon ng Pilipinas, tegar aramid, iti makununa nga sigarilyo, anak, permitted by the government. Rak-rakan to na ita. Takunana, timang rak-rak-rak iti bagi, mangdadal iti bagi. Produkto, iti naaramid ko, nga si Toto ko nga anak, sigarilyo. If any man defile the temple of God, templo ni Apo Diyos na po, pagtataingan na. Ha? Apay pagkulang ni 16, anyo aya nga mo nga, dito bagyo yar the temple of God. And that the Spirit of God, the Espiritu ni Apo Diyos, dwelleth in you. Agtatayin kada kayo, jay Holy Spirit. Tatarak-rakon ti anak. Yan kunaran, nurak-rakon ti anak. If any man defile the temple,
Siya sinuman nga tao, ang mga rak-rak ti templo. Niya po Diyos. Kanya na, niya po Diyos, rak-rak tungkol tayo. Eso nga tinasyon ng Pilipinas, kaya produkto, iarak, sigarilyo. Kas ano nga, balik tayo nga, kung masinso nga nasyon. No, ipagpanag na tayo nga, saan nga itiiman ng Diyos? Iman sa Diyos. So, mapang kati iglesia, okay lang tayo sigarilyo, huwag lang dito di church. Diluwat kayo. Dito yung baptist, ito pwede. Kahit doon ka sa bahay, kahit saan-saan ka, hindi nga pwede. Ha? So, nalawag na ro, nga dapat dagiti anak niya ako Diyos are to be separate from the government. Ay mo sawin natin sumalunod ti bandira, sumalunod ti bandira because that is symbolized nationalism. Walang problema dyan. Di hanggang kayat niya ako Diyos nga aramidin iti gobyerno. Yun ang dagiti adat ti daga. Masata, congressman, sa nga pulong asawa na. Kaya ka tinapos sigat dyan. Saan? Diba? Kata tayo ti plus. Mayat tayo dyan. Kata tayo plus. Kata tayo ti lalaki. 5 asawa na sa nga pulong. Pwede na. Sakit dyan. Walang problema. Nagatubot ti lamang tayo dyan. Sa lutsot. Maraksakan mo siya tayo dyan. Yung ang paksway tayo yung bagi. Templo. Ano ba yung rason? Iti Roma 13. Verse 7, down to 7. Christians are to be law-abiding citizens. Dagiti Kristiyano, kailangan nga law-abiding citizen. Managtumpang mo ti paglintigan ti gobyerno. Kanya ti paglintigan ti gobyerno, agbutos kayo. O di agbutos tayo. Kasi sila mo diya. Hindi dahil sa tayo, agbutos siya. Yung awan ti karbo yan ti pasaramang tikta, mo sila ibutos siya. Kasi under the law, you have no right to dictate. Demokratikong Pilipino tayo. No? Iti Biblia, demokratiko naman tayo eh. Pag po naman demokratiko kay pastor, tingnan niyo po. Ni Apo Diyos, hindi nagbasol ni Adan kiniiba. Nagsaludsudot ni Apo Diyos. Apay Adan, apay aglimlumboy ka ngay Adan. Si Mumbat doon niya, when ako ta nagbasol kami, di ba pagal mo nga kaninmi nga saan kuma, kidnap me. Nagsaludsud pa lang ni Apo Diyos. Iso nga democratic form. How to approve. Binigyan ng Diyos ang pagkakataon si Adan na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harapan doon ng Diyos. The freedom to answer the charge. Okay na. Kung hindi ba gano'n, democratic yun alam niya pa na Panginoon yung nagkasala ka na alam niya, nagkasala ka. Pero nagsaludsud pa lang yung kahit na i-represent niya the freedom to defend yourself. Na sabihin mong totoo o sinungaling, nasa iya. Iso nga, Christians are to be law-abiding. Nung makita ni kapitan ng korupsyon, amo ko korupsyon ng kapitan, hindi ko pwede yun. Good morning, kapitan. Yan ta. Anya di, kailangan ni kapitan, ikararag ni kapitan. Kasi di mo diya. Hanggang nabubalit di, makita na kapitan kasi na, sa akin ka ngayon. Kasi korupsyon ka, hindi gano'n. Ang anak ni Apo Diyos, maragkaranan. So, narigat niya, Kristiyano kayo. Bis nga, dumanog ka, dumalos ka saan? Ikararan mo dahil daw. Ako dahil di ka kapitan na ikararan ko man, ako. May salakan mo ikararwana. Kasi dyan mo, ako kasi di ikararan. Kasalungay, pastor. Nung nagkontra, timando di gobyerno. Nagkontra. Anya ti sumutan, ni Apo Diyos, yun yung gobyerno. Iti Roma, iti Bible, iti Acts 5:29. Adabasihan po tayo. Adabasihan. Iti Christians, may disobey a civil law only in the case where they are compelled to disobey God's law. Makinig. Iti Kristiyano, mabalin daw mag-disobey iti civil law, only in the case where they are compelled to disobey God's law. Example, Acts 5:29. Una tayo dyan. Unang nagiti Hudyo, kadagiti Apostoles. Di ba't imbagami kada kayo, masaan nyo maikasabat, inaganda ito yung tao. Alam, di ba natin yung Acts 5:29? Kaya nagmayat kayo, Mike. So, pinapanaw kayo. Ayan, naramit yung ay.
Simumbat ni Pedro. It is better for us to obey God rather than men. Oh, subat na. May mayat na tumpal kami, iti Diyos. Kaysa dyan, tumpal kami, iti tao. Dati tao papukaw, iti Diyos nga. Alam, makinig po. Ha? Sayang natin mayan tayo ito ang tingay. At the title ti mensahe, the church is a commission organization. Okay? The church kasi nasawin hanggang ito building. Kaya nasawin the church, dahil kita tao ngayon sa lakan ni Kristo, ngayon mawag kanya na bilang kanilang kinikilalang tagapagligtas at Panginoon. The church at tahan na ito kapilya, dahil tayo the church. Tinibus ni Kristo ang kanyang iglesia, tayo po ang tinubos. Commission, kaya nasawin the commission, may isang mando, may isang special na bilin. Ha? Tako na nagamit yung Matthew 28, 19, 20, the text, our text. Saka back up verse, Mark 16:15. Ha? Mapan kayo nga ron. Wala na kayo. Mapan kayo. May iyadal, iti Ebanghelyo. Anya ti Ebanghelyo? The death, burial, resurrection of Jesus Christ. Anya ti kaya nasawin ti Ebanghelyo? The good news. Anya ti kaya nasawin ti Ebanghelyo? Apat tayong mga nga, ibingay ni istorya kadagiti ang tayo nakaamol, ti dalan, ti panakay sa Amen. Ayun eh. Amen. At tatalong nga rason, the church are to be separate from the government. Humiwalay tayo nga ron. Iti gobyerno. Apa yung humiwalay iti gobyerno? Kaya nasawin, dahil yung ugali iti gobyerno, nga sumanghang, nga sumang-ayon iti Biblia. Anyan dahil dyan? Adya sa nga puro ti asawa na, hindi sumang-ayon ng Biblia. Anya pa, di ang sigarilyo, ginagtsaka, hanta yung sumang-ayon ni dyan. Apay, kahit kunan niya ako Diyos, dahil ito yung mabaging templo, iti Holy Spirit. Ano nga rak-rakin na ito yung templo, takunan niya ako Diyos, iti verse 17. Rak-rakin ito dahil, mang rak-rak-rak, iti templo, mga tayrahan niya ako Diyos. Okay? Maliwanag ko. Kaya, pangalawang puntos. Iti Matthew 18:17. Matthew 18:17. Parang mayroon tayong bisita. Kunin yung pangalan ng bisita natin para i-welcome natin. Pero I believe na second time, third time. Morton. Ha? Morton. Sige. Ano itong kapatid na kaibigan para ma-identify sila. Wow. Para i-welcome natin sila. Okay, dito po sa Matthew 18:17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. The church is an independent institution. Makinig po, ladies and gentlemen. Una, makisiparate tayo itakbo ti gobyerno. Anya digijay? Digijay kontra iti Biblia. Kasano ngayon magkaroon ti conflict? It is better to be God rather than men. Ngayon, dahil the church, na tayo nga, mananampalataya ay independent institution. Ha? A group of people with one vision. Diyan, institution. Yung pong independent, matatag. There is one Lord, one faith, and one baptism. Nasa, sino ba nagkuhan yung one Lord, one faith, and one baptism? Ika? Sino? Alex, ano ang book yun? Ephesians chapter 4:5. Okay. Ephesians 4:5. Independent, matatag. Dahil ito yung grupo, matatag, may isang bautismo, may isang Diyos. There is one Lord, one faith, and one baptism. Ano ba rin nga duwat baptism? Tandaanan natin. Ha? Sino din muna ang nagkikasama ti Ebanghelyo? Naayon sa Mark chapter 1 verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, when God sent His preacher, John the Baptist. Okay, wala tayo dyan. Na-digest natin yung nakaraan niya. Nga ni Jesus Christ, baptized by a Baptist preacher. Pati din siya apostoles, binautismuan din ni John. Apa isa dito pagbabautismo ni John na yan? Judea, Jerusalem, and buong region na Jordan. Pakasalakan, iti Matthew chapter 3, verse 5. Ha?
Dito yung nagbabaptize ni John. Bago nagbaptize ni John, he preached that Jesus Christ is the only way going to heaven. At na doon tinamati, nagnada ti bautismo. Okay. Kahit kung sabi, Pastor, makaisalakan ti baptism, hindi. Ang ti baptism symbolize the death, burial, resurrection of Jesus Christ na ayon sa lumang. Okay? Para magkaunawaan, ha? Okay. Hindi nagliligtas ang baptism. Ang nagliligtas, Jesus alone. It is all by grace that you are saved. Through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Opo, maliwanag po yan. The church is an independent institution. For the third point, Matthew 28, 19-20. Matthew 28, ibalikan natin ang ating teksto. 28. Matthew 28, 19. Go ye therefore, and teach all nations. DJ teach, isuro yung nanay. Anya nga iti usurong kadagiti tao di tidaga, no sa among among tidalan, di pa na kayo salaka. Ayan. Isu nga importante nga mo, nga sika, na isalakan ka. Tingnan nyo, salusot kayo. Apay kapsat Kristiyano ka, alam ka naman nga, anak ang Satanas, siyempre anak ang Diyos, sigurado ka. Nga anak kang harap niya ako Diyos, sigurado ka mo rin di langit, ha? Ayaw, mapasok din nakasigurado di langit, wala naman. Nakasigurado mo ay, hindi ko alam, wala naman nakakalam kahit sino. The Bible says, the assurance of salvation, na-declara na. Kanya timbagan ni 1 John 5:13. Nuadaking ka, di anak. Adaking ka, di anak. Nuawangking ka ni anak, di anak. Awangking ka, di anak. Nuawangking ka ni Jesus Christ. He that received Christ, being person of 7 book, at datibiyag ng ganayon. Present tense. Ngayon kanina nga dabiyag mo ganayon. Naglawag mo diyan, hindi ba balasang tumin, nag-aaral hindi ba baro, kumati ka, hindi kayo sa utubibiyang, hindi mo kumati mo. Diba, ito mga baro, balasang. Ayang-ayang tulog ka. Tutubang mahal mo ako. Oo. Namati at ako si balasang. Diba, Sir? Marami tayong pangako mo eh. Diba? Naniwala naman ito. Ano? Ito bang sabi ng Bible eh. Ang aking salita ay walang matagpuan na kasinungalingan. Pangako ngayon, pangako noon, hindi pa rin nagbabago, pangako ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sigurado ka sa langit, sigurado. Anak ka ni Concepcion? Yes. 100%? Yes. 100% no. Anak ka ni Concepcion? Yes. Sigurado ka? No. Ay, kanino anak ka? Okay, maliwanag pa yan ha. Okay, pangatlong punto, the church is commanded to go for souls. The church is commanded by God to go for souls. This church sa tutukuyin na kita tao at tinubos ni Kristo. Tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia. Tayo po mga iglesia. Tinubos ni Kristo, hindi po yung building na walang tao. Yung po, tinutukoy ko yung mga tao. Iniutusan po tayo ng Diyos na humayo. Anya nga ipangaral mo kita tao, nga dahil isip na alam ko ito, sumali ka ito, I mean. Don't preach yourself. Wala naglawag mo eh. Timbagam yung tao nga napukaw, sika kapsat, managbasol ka, wala niya ako Diyos. Sa Roma 3:10, as it is written, there is none righteous no more. Kaya nang nasusulat, awan tayo nalandig, awan po rin may isa. Kahit ko na niya ako Diyos, managbasol tayo ang sikakin siya. Anya di kasapulang may, kailangan tayo babawi. Pagbabawiyak ni Maria, hindi ako Diyos, tadung ka rin kasama. Pangatlo, kailangan tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas Panginoon kasi siya na po ang nagbayad ng kasalanan. Gawin mo man eh. Repentance, admitted. Ask forgiveness. Accept Christ being a person of self-hope. Nainawat na kita mo. Anyat ko lang dyan, kagagayaan ng bawat kin Kristo, hindi ka na idang. Hindi ka balik anak Diyos. Nagulawag na. No anak ka niya ako Diyos. Kapag nakita anak niya ako Diyos, sarang mapapala yung impyerno. Sarado yung impyerno ka. Langit, sinumpa. Kasi anong nagbasok ka kayo man eh? Dua klase tayo ta. Anak ka nasukil, anak ka nagtulong. Kung nasukil, bawal ito. Ti anak ka nagtulong, bindisyo ang biyana. Naglawag mo eh, tatong tarata pagbasihan tayo.
Tiyan lang anak, dagijay awan kanya ng Kristo. Amen. Nung kunang mag-aramid ka pa, tinasaya, present tense, agar-aramid ka pa lang. Kasi ano ngayon may kamatayan, ang kamay ng aramid, impyerno ka pa rin. Kunan niya ako Diyos, mamati ka kanya, dabiyag mo na. Amen. Naglawag mo yung baga ni Kristo. Believe it on me. Hati boros nila. Naglawag ba yung santo ng kasuratan? Isu dahil tatin tayo isuro kadagig tao. Yun po ang ating dapat sabihin sa mga tao na mayroong pong tagapagligtas. Mayroong pong na tumapos sa ating kaligtasan. Ito po si Kristo, the Son of God. Hindi tayo naniwala na si Kibuloy and Jesus Christ is the Son of God. Ni Kibuloy, ang sasalin ni Kibuloy na ganun sa Bible, wala ng Kibuloy sa Bible. The only Son of God is Jesus Christ. In the name of Kibuloy, Jesus Christ. Amen. Nalain kang Kibuloy ang ikasabat, hindi Espiritu ng Diyos ang matijak. Adulot na nalain ang ikasabat ni Evangelyo. By the wisdom of men. Amen. Pero yung Holy Spirit wala doon. If you preach Christ, not yourself. Teaching them how to live in Christ, His ways and His faithfulness. Surusuruan tayo na itinatawag ni dahiling nasyon na magnaga kumangagyan, itinaga ni Kristo. Nanyaman ti kumayan niya ako sa klase ti panagbiyan ng Kristiyano. Kasi dahil kumati arabidin tayo, tapos di kasta, ado daw kayo kumain kumasilawan na dahil super. Kada kita dahil super, kitain na kakapsa. Ang nakikitain ng sinuka, kitain ng ugali, kasi apay. At ang ng Kristo, ang ugali, mamamatay tao. Yung mamati nga. Naintindihan? O hindi, kasi Tagalog. Kinapasin ka niya eh. Ang ibig sabihin, ang church ay kalimunan, pag-uurnungan, natipon-tipon yung mga tao sa isang lugar, na isang layunin, na ibahagi ng salita ng Diyos sa mga tao dito sa ating bansa. Paano bindisyonan ng Diyos ang ating bansa kung naka-rely tayo mga pangyarihan ng alak sigarilyo dahil sa tax nila? Kung nakarelay tayo sa Diyos, I believe that God will bless this country, our nation. Amen. Hingga po ang takurang mo, tagikas ka sa ba? Matmapurupin, tagikin na. Adaro na, tagikas ka sa ba, di maling doktrin. Pumasok ka, salakan ka, saan ka pumasok? Kung pumasok ang kaligtasan, marami ang kawawa. Mga apostoles, walang pinasukan, ligtas naman. Mga Old Testament tayo, wala namang pinasukan, ligtas naman. Kung sasabihin mo, pumasok kayo, walang maligtas. Mali. Kaya, I challenge you in verse. Ano ang ginagawa natin ngayon? Apay ang tayo nga agree tata. Kita nyo yung mga saksi ni Jehovah. Magmagnada. Higday. Mamati tayo nga ni Jehovah, Diyos. Ang problema, ito ka. Tiyan tayo lang patsit, yung unadang awang tikaratwa, tayo tikaratwa. Mga tayo ate, tayo libingan. Yan, yan. Kaya kung na yung tisalun ka, at dati kararwa, at dati bagi, at espiritu, di talo. Sabi ko, baga tayo tikaratwa. Hindi naman. Kaya, iso nga rin nga, agree tayo. Noon niya, sa dino ayaw nyo, ibahagi mo isa o niya ako Diyos sa kaya buday. Pagbukan nyo. Ang istorya ka lang kanyada, kaya dinatinggan. Kaya ada kanyada. Hello, amen? Amen. Maraming mahiya, lalo na may tama dito. Satanas yan. Walang sasatanas pagdating sa Ebanghelyo, kapasan. Kahit saksi ni Joel, share ng gospel. Ano yun? Wala tayong ginapatakutan, i-share mo naman ang gospel. Hindi wala ang problema to. Amen? Lahat po tayo magsitayo, tayo manalayan, Lord God, Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na tinapos sa ng topic po the church. I pray, O great Father, na bendisyonan mo ang bawat isa. Nang bawat isa, O Diyos, ay naunawaan po nila na ang church ay yung pong tinulos ang mga tao may kaluluwa. Na yung pong pinaghirapan ni Kristo at sinumang sumampalataya sa Kanya ay yun po ang naligtas. Dalayan po, Diyos, na buksan ang puso ng mga
Tao na hindi pa nakaunawang ang kahulugan ng kaligtasan. At hamunin-munin mo Diyos ang mga mananampalataya na ligtas, na ibahagi ang kanila kung napakinggan, na ibahagi ka ng testimony, Panginoon, kung paano si Kristo kumilos sa kanilang buhay, sa mga unsaved, sa mga loved ones, sa bawat isa. Dalahin ko, Panginoon, huwag mong ubayaan ko ang bawat mananampalataya. Meron kang bisita o Diyos, siya po'y nakadalo. Amen. Salamat o Diyos sa inyo, sa ikaw nagdala sa kanila. At ganun din po, Diyos, na patatagin mo pa ang aming pananampalataya upang kami po yung Diyos lumago at laging patatag at laging maitin. Na ikaw laging o Diyos, laging pinupuri, laging sinasamba sa lahat ng panahon sa buhay namin, pinahirap mo sa akin. Salamat sa paalala, hindi Jesus Christ I pray. Amen. Ako siya po. God